Ayan po, magandang gabi po sa ating lahat, mga kabiyaya. Magandang gabi Good po. evening po, Brother Edwin. Magandang gabi po sa lahat. Good evening. Good evening Ito po pa po sa lahat. Good evening, Pastor. Narito po sa lahat. Good evening po, Pastor. Magandang gabi po, Pastor. Sarito din po sa lahat. Good evening po. Good evening po. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, maging ang mga nasa ibang bansa na nag-abroad, na kapwa ko Pilipino, magandang gabi po sa inyo. Ngayon po ay 24 ng Marso, alas 8 ng gabi, Filipino time. Maraming salamat po. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na binigay mo po sa amin, na kami, Panginoon, ay nagkakaisa na mag-aral lang yung salita, Panginoon, at wala rin po akong ipagmamalaki, Panginoon, kundi yung karunungan mo lang nawa, O Diyos, ang maipahayag. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy na kagalakan sa aming mga puso, Lord, yung aming pag-aaral. At kapayapaan po nawa ng pag-iisip, ang sumaisip sa amin. At salamat po, Panginoon. Alam ko po ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kaliwanagan at tamang turo ng Biblia, Panginoon. Lahat po kami dito, O Diyos, ay umaasa lamang sa iyong biyaya at habag na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, kami ay naligtas, kami ay pinatawad, kami ginawang matuwid, pinagpalat, pinaboran at pinagaling sa lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Yan po ang iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na aming pinananampalatayanan, Panginoon. Salamat po na marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Karapat dapat siyang palakpakan. Amen. Okay, so good evening po sa ating lahat. Welcome po rito sa Bride of Christ TV. Ito po ay ginagawa namin ay libreng pag-aaral ng salita ng Diyos, na ito po ay tinuturo sa mga Bible school, tinuturo sa mga pastor. Sa tingin ko dapat hindi lang sa pastor tinuturo to, dapat sa lahat. Wala hong ranggo-ranggo sa simbahan, pastor man o hindi, dapat may karapatang mag-aaral ng dapat pinag-aaralan. So, yan po ang aming layunin dito sa Bride of Christ TV, na ituro yung mga hindi tinuturo sa simbahan. At nais po namin na kayo ay mabusog sa salita ng Diyos ng libre, walang bayad. Wala po akong anumang sinisingil dito, no? Maliban lang kung yung tawa nyo lang, okay na sa akin, yung tumatawa kayo, okay na sa akin yun. Oo. Basta tawa lang kayo. Pero wag naman kayong tatawan ng hindi nakakatawa. Kasi yan mapagkakamalan po kayo niyan, at baka po tayo ay sunduin ng taga Mandaluyong, sabihin nababaliw na ho yung mga umatin sa Bride of Christ TV. Kung baliw po yung Bride of Christ TV, malamang pati pastor baliw na rin. Kaya pag seryoso ho, huwag tayong tatawa. Pwede tayong tumawa pag nakakatawa. Okay, sige, simulan na tayo. Magandang topic natin ngayon ay ito po ay Fundamental Doctrine number 1, Bibliology. Nasa chapter 4 na po tayo. Ay yung tinatawag na the apocryphal books or apocryphal books. Yan. So ano ba itong apocryphal books na to? Simulan na ho natin Una, maintindihan muna natin kung ano po yung canon. May mga terms dito, kagaya ng apocryphal. Pag sinabing apocryphal, ano ba yun? Ano ba yung canon? So, intindihan mo natin itong canon. Ang canon po, hindi po yan camera, no? Hindi po yan, hindi po rin po yan yung ginagamit ng Espanyol sa pagbobomba dati. Hindi po yan. Canon. Oo. Hindi rin po yan yung white rice. Hindi po yan red rice. Canon pala yung sinasabi ko. Ito canon pala to, canon, okay. So, ang salitang canon ay may literal na kahulugan na tungkod na pangsukat, at ito ay nagtutukoy din ng mga koleksyon ng kasulatang kinasihan ng Diyos na dumaan sa mga tinatawag na sinukat na kasulatan, na siyang pamantayan ng mga kandidato para maging sagradong kasulatan. So ito palang canon ay kinuha sa word na rod of measurement,
na sinasabi, ito ay parang yung mga libro po ay sinukat. Marami pa mga libro po ang Bible pero 66 books lamang po yung pumasa dahil sa mga ibang mga dahilan kung bakit sila pumasa. May mga sukatan po yan eh. So mamaya malalaman nyo kung paano sinukat yung Bible, ano ba yung mga requirements para masabi na ito talaga ay salita ng Diyos o hindi. So mamaya isa-isahin po natin yon. Mga guidelines para sa mga kasulatang tumutukoy sa pagiging sacred canon. Una, ang libro bang ito ay may malinaw na may inspirational quality? Diba? So inalam to ng mga nag-collect ng libro ng mga Hudyo at yung mga sinaunang Kristiyano, iisa ang kanilang ang kanilang panuntunan. Ito ba ay may inspirational quality? Kasi alam niyo naman pag sinabing may inspirational quality, yung bang 'di ba pag ang salita ng Diyos binabasa ho natin laging may bago, laging parang ang sarap ulit-ulitin, ang sarap pag-usapan. So yun po yun, inaalam nila kung yung ba ay inspired ba talaga ng Word of God. At halimbawa nga dito ay yung nagpapahayag na may salitang ito ang pinapasabi ng Panginoon o kaya sa English, thus said the Lord. Kailangan yung Bible na yun, may sinasabi ba talaga na ito ang pinapasabi ng Panginoon, di ba? Kasi mayroong mga sulat na ito ang sinasabi ko, ito ang pinapasabi ko. So, hindi po yun. Ang unang requirements, meron ba tong thus said the Lord na sinasabi? Na para pumasa sila doon sa tinatawag na canonization ng Bible. Pangalawa, ang libro bang ito ay sinulat ng ginagalang ng mga propeta o sinulat ng isang apostol o sino mang nakasama ng apostol, di ba? Bawa ang Romans to Philemon sinulat ni Apostol Pablo. Oh. Tapos ito bang mga librong to kino-quote din ba ng ibang apostol, di ba? O kaya kahit na hindi man lamang apostol kundi nakasama ng apostol, halimbawa, di ba sa mga apostol ni Cristo, di ba? Wala naman si Lucas at si Marcos. O si Lucas at si Mateo, wala naman sa disciple yun, di ba? Pero ba sila nasama? Kasi kasama sila ng mga disipulo. Ang kanilang mga libro ay sinasalaysay yung buhay ni Cristo. Kaya sila nasama sa four gospel na sinasabi. Ito ay gospel about Christ. So, yun po yun. Halimbawa, ito ba ay tinanggap o kinolekta o pinamahagi at binabasa ba ng mga hinirang ng Diyos either sa panahon ng Old Testament period at New Testament period? Diba? Ito ba ay kinolekta? Kasama ba talaga sa kinolekta? Baka naman yan? Baka naman galing kay Kibuloy ang sulat na yan, di ba? O make sure talaga na galing talaga sa galing talaga to sa legit ba talaga na manunulat. Okay? Baka naman galing kasi kay Vice Ganda yan eh. Baka, di ba? O kaya, ang contents at mensahe ba ay tumutugma sa mga pamantayan ng katuruan ng Biblia? So, doctrinal correct ba to? Kasi meron kasing libro na nagtuturo na yung abdo daw ng isda ay nagpapagaling. O, yun ba ay nasa panuntunan ba talaga ng Biblia yun? O kaya nagtuturo na ito, merong Bible na libro na nag-encourage ng prayers for the dead eh. O, yung ba ay tinuturo talaga ng Biblia? O kaya magtuturo ng purgatorio. Pag sinabi mo may purgatorio, contradicto sa tinuturo ni Jesus Christ na siya ang daan. O, kung may purgatorio pala, para daw linisin daw yung mga santo, para makaligtas at makatawid hanggang langit uli, para saan pa nung namatay si Kristo? Ano purpose ng pagkamatay ni Kristo kung pwede ka pala maligtas sa purgatorio? Ipanalangin ka lang. Di ba? O, meron librong ganon sa mga librong Katoliko, merong ganon. O, kaya nga sabi diyan, ang contents at mensahe ba ay tumutugma sa pamantayan ng katuruan talaga ng Biblia. So yun yung mga magandang example. Isa pang guidelines, ito ba ay merong nag-aangking lakas na nakapagpabago ng buhay? Oh, life-changing ba? Nabago ba ang buhay nyo? Oh,
Kita nyo naman ang Bible, pag binasa mo, mababago talaga ang buhay mo. Oh. Kasi mayroong mga libro na, Diyos ko po, walang kaenta-enta. Ako po ay nagbabasa rin po ng mga apocryphal books, yung mga hindi na isamang libro. Oh. Limbawa, yung Susana, Makabeyo, 'di ba? May mga librong ganoon na Deuterocanonico. Oh. Binasa ko, lang kaenta-enta. Para lang ako nagbasa ng comics. Walang kabuhay-buhay. Malalaman mo talaga kung kinasiyan ng espiritu o hindi. So, yan ba ay nakakapagpabago ng buhay? Yung bang libro na yan, nabago ba ang buhay natin? Ito ba ay inendorso at tinanggap ng mga future generations na mananampalataya gaya ng mga early fathers? Di ba? Kasi meron kasing mga libro na hindi inendorso At yun nga po yung mga libro ng Katoliko. Karamihan dyan hindi inendorso Hindi naman sinama, pero sinama nila. Yun yung sinasabi ko sa inyo na may anomalyang nangyari sa Roman Catholicism na sila daw ang nag-collect ng books pero di naman pala kasama yun. Diba? Mamaya pag-uusapan natin po yun. So ano ba yung mga unacceptable writings? Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga hindi pumasa. Yung mga hindi na isama. Kumbaga sa The Voice, hindi pumasa sa hindi nanalo, di ba? Hindi pumasa sa pageant, parang ganon. Okay. Una, ang ibig sabihin ng salitang apokrypha ay nakatago o alam ng lihim. Yung pala meaning ng apocryphal. Ito ay tumutukoy sa mga librong hindi umabot sa criteria ng canon. So ito po ay yung mga hindi pumasa dahil syempre walang nakalagay na thus saith the Lord, hindi nakakapagpabago ng buhay, hindi nire-recommend, hindi harmonize sa scripture sa tinuturo ng Biblia, sablay-sablay. Sila po yung mga writings na yon. So ano ba ang dahilan kung bakit nireject ang apocryphal books? Bakit? Una, ito yung mga libro na yan, makikita nyo to sa librong Katoliko Yung Esdras, ikalawang Esdras, Tobit, Judith, Addition to Esther, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Baruch with letter to Jeremiah. Hindi mo alam kung sino itong Jeremiah na to. Ito bang Jeremiah na to? Ito ba yung nasa Bible o ito yung master ni Eugene sa Ghost Fighter? Hindi mo malaman kung ano to Tapos, yung Song of Three Men. Susana, Bell and the Dragon. Kulang na lang, lagay rito yung Airbender yung Avatar, ilagay dito Kasi may Bell and Dragon na, may Avatar pa, di ba? So, di mo malaman kung ano yung mga kasanggaling yung mga yun Tapos meron pang prayer of, tawa ng tawa yung mga nanonood ng Netflix, Kayo jokes. Prayer of Manase. Ito yung sinasabi ko sa iyo na Makabebe, ano ba to? Maccabees. Makabebe. Ano pala yun? Bulacan. Ano pala? Di pala Bulacan. Ano pala yun? Pampanga pala yung sinasabi ko. Makabebe pala yun. Hindi ito yun. Ito pala yun. Maccabees. Di ba? Yan po yung mga librong Katoliko, guys, na pinagmamalaki nilang kinolek daw nila. Na sila raw ang may gawa ng Bible. Yun daw yun. Kaya kayo, pag minarinig yung mga Katoliko, nag-connect ng Bible na yan. Yung Bible ng Katoliko, o walang Katoliko, walang Bible. Sila yun. Ito yung mga libro na yun. Pinagmamalaki nila. Sabi nito, ito ay sinulat mula sa 1st and 3rd centuries BC. So, bago pa ipinanganak si Kristo, sinulat na po yan. At karamihan sa mga librong ito ay originated sa mga hindi malamang author. Ito ay naidagdag sa Septuagint, kung saan ang Greek translation ng Old Testament ay ginagawa na sa panahong ito. So, hindi siya original Greek o original Hebrew Septuagint na siya. Ibig sabihin
panibagong second generation na siya ng Bible kasi tandaan niyo po no, ang first generation ng Bible yung original translation. Sa Old Testament na pinag-usapan natin, di ba? So ano ba ang original na generation ng Bible? Siyempre yung Hebreo at Aramaic translation na nasa Israel. Tapos yung second generation yung Septuagint. Tapos doon nasama yung mga librong yun. Septuagint ang translation wala sa original na Hebreo. Kaya hindi sila naisama. Kaduda-dudang gawa lang sila ng tao. Sabi rin to, no, hindi sila kasama sa mga Hebrew Old Testament, yung kagaya ng sinabi ko kanina. Sila ay nasusulat pagkatapos ng revelation at inspiration ng Old Testament books mula sa Hebreo. Natapos yung inspiration ng Old Testament. Ito yung mga nasulat sa pagitan ng Old Testament and New Testament, sila yun eh. Yan yung mga libro na yan. Yung Judith, basta yung librong Katoliko na sinama nila. Mamaya malalaman nyo kung bakit nila sinama yan. Okay. At ang panahon mula 433 BC to 30 AD ay isa sa pinakamahirap na panahon sa history ng mga Hudyo kung saan ang boses ng propeta ay tahimik at walang propesiya. So, ang Malakay, ang huling-huling libro sa Old Testament. So, pagkatapos ng Malakay, New Testament na, which is yung Mateo na. So, ibig sabihin, sa pagitan ng Malakay at Mateo, doon nasulat yung mga librong yun. Yung panahon na yun, tahimik ang Diyos. O hindi nangungusap ang Diyos sa Israel. Kaya nga sinabi dyan, ito yung panahon na mula 433 BC to 30 AD ay isa sa pinakamahirap na panahon sa history ng mga Hudyo kung saan ang mga boses ng propeta ay tahimik at walang propesiya. Walang prophet ng panahon na yun, nanahimik na mga propeta after ng Malakay. Tapos, dun sila sumulat. Tapos, hindi pa Hebreo, kundi Septuagint pa yung translation, ikalawang generation na ng Bible. So, kaduda-duda kaya hindi sila naisama ng mga Hudyo o hindi sila naisama sa canonization. Ang mga apokripa ay never na naisama sa authority ng lumang tipan gaya ng mga Pariseo at ni Propeta Ezra. Hindi nila sinama yon. Kaya hanggang Malakay lang talaga ang Bible. Walang Deuterocanonico ba yun? Walang ganun. Ito pa, hindi rin nababanggit ang mga kasulatang ito sa ng mga Hudyo ni Jesus at iba pang mga New Testament writers. Usually, sa New Testament, kapag nababasa nyo, laging may nababanggit na Old Testament books, di ba? Halimbawa, nasusulat. Ano ba yung nasusulat? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang santao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Nakasulat yun sa Mateo 4:4. Pero yun ay nakasulat sa Deuteronomio chapter 8 na hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang santao kundi sa salita ng Diyos. So kaya harmonize pa rin ang Old Testament and New Testament, kino-quote. Pero wala kayong mababasa sa New Testament na kinote yung mga apocryphal books na yun, wala. Hindi na isama doon. Kasi nga iba yung turo. Next, wala sa 14 books na nag-claim na ito ay may divine inspiration. Yung ano ba yung 14 books na yun? Yun nga, yung kanina. Yung mga Deuterocanonico ng Katoliko, hindi naisama yon kasi walang divine inspiration. Kagaya nga, kasabi ko nga sa inyo, basahin nyo yung libro na yun, aantukin lang kayo. Kasi walang kabuhay-buhay talaga. Tapos parang kwentong ano lang. Parang nanonood lang kayo ng Netflix pag nagbasa kayo nun Parang walang thrill, wala kang maramdamang Diyos kapag binabasa mo 'yun. Wala talaga, promise. Ayun, may mga librong naglalaman ng mga maling lugar o pook. Wrong place. Sila ay nagtuturo ng mga maling doktrina, gaya ng maling practices kung saan hindi consistent sa pamantayan ng biblical inspired teaching, gaya ng pagsusuicide, assassination, at pagtuturo ng panalangin sa mga patay. Yung nga sinasabi ko sa inyo, prayers for the dead, nabasa ko yun Sa Judith, mababasa niyo yun doon.
Ay, Judith ba? Judith ba o Tobit? Alin sa dalawa doon? Basta alam ko may it yun eh. Kundi Judith, Tobit yun. Nabasa ko doon. Tuturo ng ng manalangin sa mga patay. Kaya tinan niyo yung mga Katoliko, sinasabi na nasa Bible daw yung sinasabi nila. Talagang nasa Bible nga. Nasa Bible nila na yung prayers for the dead. Pero kung sa totoong Bible talaga, ng New Testament, Old Testament lang, walang prayers for the dead po yun. Makabeo. Oo, yung makabebe daw. Ata yun sabi sa comment. Ay, makabeo. Ba't ba ako makabebe na makabebe? Okay. Sige, basta nasa yun, apocryphal details, malaman kung saan po yun. So, wala itong kasamang Hebrew canon. Mas maraming mga Greek Septuagint ang kasama dito. So, puro Greek. Walang Hebrew, puro Greek. Septuagint ang nila, second generation na ng Bible. Ang mga early church fathers ay never itong isinama sa Bible. Wala. Kahit yung mga panahon pa ng mga disipulo ni Apostol Juan, sila Polycarp, wala. Ito guys ang Bible translator na si Jerome ng Latin Vulgate. So remember, si Jerome, siya ang nag-translate ng Bible, third generation na ng Latin. Okay, sa Latin. Si Jerome po yun. Ay hindi niya ito tinanggap bilang inspired na book. Si Jerome ho kasi hindi po yung Katoliko. Pero sila yung mga sinaunang Kristiyano nung araw. Wala pang religion nung araw. Meron ng Roman Catholic pero hindi nila kinukonsider na sila yung religion. Parang tayo rin sila. Sabi ko nga sa inyo na bago lang ang turo nila, namatay si Constantine eh. Pero na naandyan si Constantine, hindi ganyan ang turo nila. Wala silang santo, nagtuturo rin sila ng grace. Sabihin, pure Christian ang turo nila. Believe in Jesus pa rin, yung pagkamatay sa krus. Yung message of the cross na andun. Kaya nga, nung namatay si Constantine, na bago-bago na yung turo nila eh. Tapos naging sagrado sa kanila yung mga ibang bagay. Kasi lagyan nila ng rebulto si Jesus Christ. Sabi raw nila, yun daw ay pag-aalaala lang sa kanilang pananampalataya. Kaya sila merong rebulto. Hanggang salin-salin na, hanggang dumating oras na yun ay lang daw, ay simbolo lang. Bandang huli, niluluhuran na nila. Sumunod na generation, niluluhuran na. Ngayon nga, pinaparada na yan eh. Ilalagyan pa ng ng toalya. Tapos yung toalya ilalagay doon sa tatapon sa sa lubid. Tapos magkakauntugan pa kayo noon kung sino makakuha noon, di ba? So ibig sabihin hindi ganoon. Kaya itong si Jerome, bagamat sabi nila ay Catholic to, pero iba yung Catholic ng araw, iba. Sabi rito, bagamat pinuwersa lang siya ng Papa sa Roma na isama ito sa Latin Vulgate. So, ang Pope ng Rome lang pala ang may salarin dito na yung Latin Vulgate, nilagay dun yung Deuterocanonico. Nung isinagawa ang Council of Trent noong 1546 AD para pigilan ng mga Protestant movement, ito ay dineklara ng Katoliko na kasama sa canonical books. Kaya pala sinama yon kasi nga may reformation na nagising na si Martin Luther, panahon ni Martin Luther, binabatikos na nila ang Katoliko ng panahon na yon. Kaya nangyari laban sa Protestantism, pinipilit ng Santo Papa na isama yung mga libro na yon. Tapos ngayon isusumbat nila sa atin na sila daw ang gumawa ng Bible. Di ba? Alam nila yan, nasa history yan, kahit paano, kahit basahin nyo pa sa Wikipedia, makikita nyo to, na yung Pope lang talaga ang nagpoporso na masama yung mga libro na yan na hindi naisama niya. Pinipilit din si Jerome na translator. Ito ay dineklara ng Romano Katoliko na kasama sa canonical books gaya ng Douay Rey version ng Biblikang Katolika. So, meron na mga translation na rin kagaya ng Douay version ng Biblikang Katoliko. So, may mga translation na rin na unti-unti na nag-translate. Kaya yun yung sinasabi nila na sila daw ang gumawa doon ng Bible. Hindi sila gumawa ng Bible. Sila yung
Ang totoo niya, sila yung nagdagdag ng Bible. Yun ang totoo nun. Diba? Yung magandang balita, Biblia naman ay tinawag itong Deuterocanonico. Kaya tingnan nyo yung mga Bible natin na Tagalog, na uso nung 90s, 80s ba yun? Hanggang ngayon, yung magandang balita, yung version. Tingnan nyo, no? Imbis na 66 books, yung mga malalaking fonts, tapos may mga drawing. Ayun, mayroong Deuterocanonico yun. Ayun sinasabi nilang Biblyang Katoliko. Oh. Tama, sila nag-organize noon. Pero mali yung librong inorganize sila. Okay. Alright, so ito yung mga New Testament na apocryphal writings. Sa Old Testament, meron. Ito naman, meron din sa New Testament. Ito ay nasulat pagkatapos pagkatapos ni Apostol Juan. Sabihin, di ba sabi ko nga sa inyo, natapos ang inspiration of Scripture nung panahon ni Juan. After nun, wala na. Pero ito mga to, nagsulputan to. Meron pang Gospel of Nicodemus. Di ba? Si Nicodemus, yung nagtanong kay Jesus Christ na tungkol sa born again. Meron pang Protre Evangelium of James. Pagkakabasa ko rito, Petron Protre Evangelium. Gasolina pala yung sinasabi ko, mali. Yan, Protre Evangelium. Passing Mary. Gospel according to the Hebrews. Gospel of Ebionites. Ang dami ito. Gospel of puro may gospel. Gospel of Peter. Diba? Kung sa panahon natin ngayon, pwede palang maglagay ng Gospel of Kibuloy. Gospel of BTS. Diba? Gospel of Blackpink. Sana naisama rin yun. Puro gospel to mga tayo. Gospel of Pseudo Mateo. Gospel of Thomas. Gospel of Mary. Hindi pala. Nativity of Mary. Meron pang Arabic Gospel of the Childhood. Alam niyo itong Arabic Gospel of the Childhood, ito daw yung buhay ni Jesus Christ na hindi naisulat sa Bible. Kasi sa Bible, ang naisulat lang, yung buhay ni Jesus Christ hanggang 12 years old siya. Pero yung mula 12 years old hanggang 30 years old siya, hindi naisulat yun. So dito nakasulat daw yun, yung Gospel of the Childhood. Di ba? May mga ganon. Gospel of Joseph the Carpenter. Pati ba naman si Joseph na isama, may gospel na rin si Joseph. Apocalypse of Peter. Kung si Juan may apocalypse, si Peter may apocalypse na rin. Di ba? Acts of Paul. Acts of Peter. Acts of John. Di ba? Acts of Andrew, puro Acts. Acts of Thomas. Letter to Peter to James. Meron pang letter to Peter to Seneca. Meron pang the Gospel of Judas. Kulang lang letter to Peter to James to Mary. Dapat mga ganun no? Sana nilubos na nila yung panloloko sa salita ng Diyos no? Agaya ngayon, may mga libro daw na Gospel of Gospel of Judas. Pati ba naman si Judas may gospel? Nagpakamatay yun, di ba? Dami guys, dami niyan. Yan yung mga New Testament apocryphal writings. Meron pang ito pa guys, yung Book of Enoch. To controversial to. Gagawa ko na lang ng content to next time about Book of Enoch, but di siya nasama. Assumption of Isaiah, Book of Jubilees, Psalm of Solomon. Talagang halatang lang no? Testament of the 12, Patriarchs, Sibyllin of Oracles. Dami guys, ang daming mga mga naimbento ang tao na yan ay hindi po naisama. Yun. May sinasabi rito si kapatid Book of Barabas. Baka Barabas kapatid. Barabas, pati ba naman si Barabas? Sana sinama nila si Hestas, di ba? Wala man lamang Book of Barabas, Hestas, di ba? Dimas. Lahat na lang isama nila, lahat na lang. Baka pati yung
nagbuhat ng cross kay Jesus Christ, kasama nila yun di ba? Oh. Ang mga ibang apocryphal books ay naisulat at lumaganap na kung saan ay may maling naka-attach na pangalan ng apostol. Halimbawa, Gospel of Ganire, Acts of Ganire, Apocalypse of Ganire, Letter to ganto, di ba? So, yan po ay na naging talamak. Halatang imbento na lang ng mga sumulat. Ito ay puno ng mga kwento tungkol kay Kristo at sa mga apostol na kailanman hindi naging divine o kapareho ng inspiration ng ating Biblia. Meron nga diyan mga sulat diyan si Jesus Christ na naging jowa daw niya si Mary Magdalene. Tapos ginawan pa ng pelikula yan, ng libro yan ni Dan Brown, na yung paintings daw na katabi daw ni Jesus Christ, hindi daw hindi daw si John daw yun, kundi si Mary Magdalene. Di ba? Hinaluan nila ng kalaswaan yung si Jesus Christ. Ang daming mga marites, mga marites na wala. Ano na mapapala mo kung malaman mong si Jesus ay nag-asawa? Nonsense. Kasi hindi naman po kasi yun ang purpose ng Bible eh. Ang purpose ng Bible, kung paano naligtas ang tao, kung gaano ka-importante ang Diyos sa tao. Pero yung mga ganyang issue, bakit kagaya nun, ano daw nangyari kay Jesus Christ nung 12 years old daw siya pataas hanggang 30? May nagsasabi na nag-yoga pa raw si Jesus Christ, pumunta pa raw ng Korea, pumunta pa raw ng India, pumunta pa raw ng Hong Kong, namili ng sapatos. Ang dami mga kwentong hindi po totoo. Tapos karamihan sa sulat na ito ay karagdagang kwento sa buhay ni Jesus na hindi naisulat sa istorya ng bagong tipan tungkol sa buhay ni Jesus. Karamihan dito ay pawang maling idea lamang. Halimbawa, yung istorya ni Jesus mula 12 years old hanggang 29 years old. Ayun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. At ang pinaka-main characteristic ng mga writings nito ay fiction na sinasabi nilang ito ay part din ng history. Okay, so yan po yung mga apocryphal books. Tapos alam niyo po ba, mayroong mga temporary doubted books. Ano ba yung mga ibig ko sabihin temporary doubted books? Ito yung mga libro na halimbawa, yung Hebreo, yung Revelation, muntik na hindi maisama yun. Halimbawa, yung Santiago, di ba? Nasa Bible yun, di ba? Pero muntik na hindi maisama. Ito po yung mga listahan ng mga libro na muntik na hindi maisama pero later na isama din. Okay, tingnan natin So sa mga unang taon ng church history, may mga biblical books na temporary munang hindi naisama sa iba't ibang dahilan. Ngayon, isa-isay natin na yung libro na muntik nang hindi maisama pero naisama din. Muntik na malaglag. Una, sa Old Testament books, una yung awit ni Solomon. Kasi ito ay nagre-refer sa pag-ibig ng mag-asawa o kasintahan. Pwede ho ba magtaas ng kamay dito yung nakabasa na ng awit ni Solomon? May nakabasa na ho ba rito nun? Wala nakabasa. Hindi kayo nagbabasa. Nasa Old Testament po yan. Kung pagbabasahin niyo po yung awit ni Solomon, puro pambababae. Di naman. Ibig sabihin tungkol sa babae na si Solomon merong nagustuhan na isang babaeng dilag. So una, yun ay love story lang. Tapos merong halong erotic. No, alam mo ba yung may halong sex ng konti. Basahin niyo yun. Ngayon ang tanong, ba't naisama yun? Dati talaga hindi kasama yun. Kasi nga, sabi nga rito, kasi ito ay nagre-refer sa pag-ibig ng mag-asawa kasintahan. Hindi ko siya si Bathsheba, kapatid. Yung si Bathsheba, yun po yung jowa ni naging jowa ni David. Pero iba yung kay Solomon, anak niya. Si Solomon, kung nagbabasa kayo ng Old Testament, marami ho siyang asawa. Halos 300 plus ang asawa niya. So,
Oo, marami ho siyang asawa, mga kapatid. So, tataka kayo, no? 300 na asawa, no? Ibig sabihin, araw-araw, paano mo pupuntahan yung mga yun? 300 na, ano, araw-araw ba yun? Hirap nun, ako po, Diyos ko. Grabe, ang taas ng ni Solomon. Pero ito, merong sulat awit si Solomon tungkol sa babaeng sinumita na yung dalaga ay na-inlove sa kanya. Tapos siya naman kaya gusto siyang bilhin kasi alam niyo po ang kasalan sa Israel, ang pag-aasawa po sa Israel ay hindi po uso yung ligawan. Ang diyan, binibili po ang babae po diyan. Iba hong kultura sa kanila. Ang kultura sa kanila, para halimbawa, meron ka nagugustuhan babae, kailangan, bago mo pakasalan, bilin mo sa magulang. Bilin mo yun. Tawag doon, yun yung process of marriage. Basahin nyo sa Wikipedia. Yun po yung pag-arrange ng marriage. Tapos, nung kinasal, pag alimbawang ipapangako ng lalaki na babalikan kita, tatayo ko ng bahay para sa atin. Ano yun? Nasa 1K nga ata yun. Alin yung 1K? Ganun ang nila, tawag doon betrothal. Ganun yung istorya dito. Pero bandang huli, naisama siya kasi nga, alam niyo po ba, yung awit ni Solomon, marami mga Bible scholars na naniniwala na ito daw ay nagre-represent between Jesus and his bride. Di ba? Basahin niyo yung awit ni Solomon, lumalarawan yon sa si Solomon as Jesus Christ at yung babaeng dalagita as yung church, yung bride. Ang ganda ho nun, nakakilig. It represent the bride of Christ and his church. Christ and his bride. Yun po yung nun. Kaya bandang huli ay naisama siya. Ano dito, no? Una, doubted siya. Kaya siya doubted dahil kasi nga erotic eh. Pero kung babasahin nyo, makikita nyo ron si Kristo at ang kanyang church. Makikita nyo ron. Mananalamin kayo na ito ay sumisimbolo sa church. Ayun nga yung pag-uusapan natin sa part 12C. Pag-usapan natin sa susunod about Bride of Christ. Okay, so naisama siya bandang huli kasi canonize siya. Yung mga ngaral, ito ay parang nagtuturo ng pagiging ateista. Yung mga ngaral daw, kasi meron daw part sa verse sa Bible na yung mga ngaral parang nagtuturo ng pagiging ateista. Kasi sabi rito, no, alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay walang anumang nalalaman. Wala silang pag-asa at nakalimutan ng lubusan. So, sinasabi dyan, yung patay daw wala ng pag-asa. Pero kung babasahin nila ba its context, di naman po yung context na sinasabi ni Solomon dito. Okay. Kaya naisama rin ang mga ngaral. Nung una, parang ganun kasi napaka-negative ng mga ngaral eh. Sinisisi niya ang buhay, papakahirap, ganun na nangyayari. Wala namang kwenta-kwenta, mag-asawa ka, magsasawa ka rin. Lilipasan ka rin ng pagnanasa, di ba? Tatanda ka rin. Ganun ang sinasabi ng mga ngaral eh. Pero nakakapagpabago siya ng buhay, na nagiging eye-opener siya sa atin, kaya bandang huli, naisama rin siya sa canonization. Pangatlo, yung Esther, hindi binanggit o nabanggit ang salitang Diyos sa libro. Oo nga naman, kung babasahin yung Esther, parang wala nabanggit yung word na God. Pero hindi porking nabanggit ng word of God, so bandang huli, naisama rin siya. So, nung una, napagdudahan siya, no? Next, yung Ezekiel, ito daw ay contradict sa batas ni Moses at Mosaic Law. Yung Ezekiel daw ay contradict sa batas ni Moses at Mosaic Law. Hindi ko alam yun Alamin ko muna kung bakit. Basta ganun daw. Di raw naisama kasi nga contradict daw sa Law of Moses. Meron pa, yung Kawikaan. Ito yung mukhang contradict sa sarili. Meron daw verse sa Kawikaan na contradict sa sarili. Ano ba yung verse na yun? Halimbawa, huwag mong papatulan ng isang mangmang at baka lumabas na higit ka pa, mangmang. Ito yung nakasulat sa 26 verse 4. Pero mabuting ng verse 5, contradict daw. Ang sabi,
Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya ay may katwiran. Sabi na nga ng verse 4, huwag papatulad tapos bandang uli sasagutin mo ang mangmang. So contradict daw. Pero kung iintindi mo mabuting sinasabi, kung lalaliman mo, maiintindihan mo na ay hindi pala yun ang meaning ni ano. Kasi sabi rito sa verse 6, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya maisipin na siya ay may katwiran. Ibig sabihin, minsan din kasi sagutin mo yung mangmang para hindi niya isipin na siya ay may katwiran, di ba? Na siya ay tama, na hindi lagi lahat ay siya ay tama. Kasi ang mangmang, pag di mo pinansin nga naman, akala niya tama siya. Kaya minsan barahin mo rin. Yun yung sinasabi ng verse 5. Di nyo verse 4 and verse 5 ng 26, magkaiba to. Pero tinan nyo una, sabi, huwag mong patulan ng isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. Baka magmukha ka mangmang. Sino subject doon? Ikaw. Pero minsan din daw, sagutin mo daw yung mangmang ayon sa kanyang kahangalan. Bawa, kung ang mangmang ay, kamangmangan sinasabi, patulan mo yung kamangmangan niya. Upang, upang isipin niya na siya ay may katwiran, minsan barahin mo rin para ma-realize siya na, mali pala ako. So, yun ang ibig sabihin noon. Hindi sila contradict. Ine-expand lang ni mangangaral o ni Solomon yung sinasabi regarding do sa mga mangmang. Okay? So, ang ganda, no? Maganda nga naman. Kaya muntik na siyang hindi maisama yung kawikaan eh. Next, sa New Testament, yun lang naman. Tapos sa New Testament, meron din. Halimbawa, sa Hebreo, kasi yung Hebreo, hindi malaman kung sino yung author ng libro eh. Hindi mo talaga malaman. Hindi malaman kung ito ba ay si Apostol Pablo o ito ba ay si Apostol Apollos. So maraming nagsasabi si Apollos, maraming sabi si Apostol Pablo. Kaya tingnan nyo, no, pag halimbawa nagtuturo ako sa vlog o sa mga, every time na nagtuturo ako sa inyo, lagi ko sinasabi na kapag sinasabing Hebreo, hindi ako dogmatic na ito si Apostol Pablo. Kasi yun ang sinasabi ng history. Dahil ang content nito ay inspired. Kasi nga, dyan nakasulat yung na tayo pinatawad ni Kristo magpakailanman. Tayo pinatawad ng kanyang dugo magpakailanman, di ba? Maraming verse sa Bible na sinasabi ron about salvation. Kaya harmonize siya dun sa gospel. Kaya naisama rin ng Hebreo. Yun lang naman ang issue sa kanya, hindi malaman yung kung sino yung author. Sumunod, na muntik na hindi masama, ay si Santiago. Kasi si Santiago, dahil mukhang taliwas daw yung tinuturo ni Santiago kay Pablo. Kasi sabi ni Santiago, isa kang nahangal, nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? Sabi ni Santiago yun. Tapos, contradict sa sinasabi ni Apostol Pablo. Na sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos kayo inaligtas sa magitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa magitan ng iyong bunga ng gawa. Diba? Kaya't walang dapat magmalaki sa sino man. Sabi ni Pablo, ang kaligtasan ay hindi base sa mabubuting gawa. Pero ang sabi naman ni Santiago, patayang pananampalataya, walang kasamang gawa. So yung una, yung mga nagka-canonize, naguluhan sila. Pero kasi, dapat kasi nating maintindihan na tama yung sinasabi ni Santiago. Kasi nga, ang sinasabi ni Santiago, ang issue ni Santiago, hindi naman tungkol sa salvation eh. Kung babasahin niyo yung context ng Santiago chapter 2, ito ay tungkol sa discrimination. Kaya hanggang ngayon marami mga nako-confuse diyan kasi ang problema sa kanila hindi nila binabasa by its context. Ang konteksto ng Santiago 2 hindi tungkol sa salvation. Yung kay Pablo, Ephesians 2:8, ang context is about salvation. Kaya hindi sila magkakontra. Ang magkakontra dyan yung mga pastor. Sila nag-aaway. Pinag-aaway nila si Santiago tsaka si Pablo. Kasi nga ang problema sa mga pastor, tira ng tira. Hindi nila inaalam muna yung buong context. Yung Santiago, kung babasahin yung maigi, it's all about discrimination. Kine-question nila ni Santiago yung mga Kristiyano pa naman kayo pero nagdi-discriminate kayo ng tao. Anong klaseng may pananampalataya kayo? Yun yung sinasabi ni Santiago. Patay ang pananampalatayang walang gawa.
Yun ang sinasabi ni Santiago doon. Kristiyano ka? O bakit ganyan ka? Ganyan ang ugali mo? Ganun ang sinasabi ni Santiago. Pero hindi niya kini-question ni Santiago yung kaligtasan dahil hindi naman issue ang kaligtasan. Doon ang issue ron, yung tao. Oh. Kaya yun din yung mga sinaunang yung nagka-canonize ng libro. Akala nila contradict. Pero bandang huli na-realize nila, ay hindi. Hindi lang natin naintindihan sinasabi ni Santiago. Sinasabi ni Santiago hindi tungkol sa salvation na kagaya ng sinasabi ni Pablo. O, di ba? Okay, si Santiago muntik na malaglag yan. Sa sumunod, si Judas. Teka nga pala, no, yung Judas dito, hindi po to yung hindi po to yung kapitbahay yun. Hindi. Ibig sabihin, hindi po to yung yung nagpakamatay. O, hindi po siya yon. Ibang Judas po yun. Hindi po to yung nyo, yung friend nyo. Hindi po yun. Okay, so ang Judas po rito ay ibang Judas po ang binabanggit. Dahil ang author ay nababanggit ang uncanonical books na Book of Enoch. Kung babasahin nyo ang Judas 1:40, nabanggit niya yung aklat ni Enoch. Sabi dito, no? Tukol din sa kanila ang aklat ni Enoch na kabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan. Sinabi niya, tingnan ninyo, dumarating na ang Panginoon kasama ng kanyang libo-libong mga anghel. So nag-quote ng verse si Judas sa Book of Enoch. Yung Book of Enoch, hindi na isama po kasi yun. May sarili po akong content about Book of Enoch. Abangan na lang po natin. Nung una, pinagdudahan pero bandang huli, hindi naman. Kasi canonized pa rin, nakakapagpabago ng buhay. Okay. Next. Ang pahayag dahil hindi masyadong sigurado ang authorship at masyadong maraming misteryosong symbols. Alam niyo po ang pahayag, marami nagsasabi nung araw na namatay si Juan, hindi 95 AD kundi 70 AD daw namatay si Juan nung panahon ng destruction of Jerusalem. Kaya yun ang susulat daw ng author ng pahayag ay hindi raw si John the Beloved daw yun. Pero yung meron mga historian doon talaga na sinasabi si John the Beloved. Tsaka ang linaw-linaw sa Revelation Apostol ni Cristo sinasabi ro. Lingkod ni Cristo, O, di ba? Tsaka nagkatotoo yung prophecy sa kanya ni Jesus Christ na ang huling bubuhay talaga sa disipulo ay si Apostol Juan. Kaya 95 AD, yun. Kaya hindi mo tingnan maisama ang Revelation. Tapos ang gulo pa ng Revelation, hindi maintindihan. Alam niyo ba ang Book of Revelation, hindi yan naiintindihan nung araw. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, naiintindihan na natin kasi nasa dulo na tayo ng nasa end times na tayo. Kasi nung panahon nila, hindi pa na end times yun. Malayo pa, hindi pa nila maramdaman. Ngayon, ramdam na po natin. Kaya ngayon, ito, nakakagawa tayo ng content na about dyan sa Book of Revelation. Alam niyo po, marami pong parts sa Revelation na hindi ko na italakay, kagaya ng Revelation chapter 10, Revelation chapter yung mga singit-singit, hindi ko na yun. Susunod na content na lang. Cover naman lahat yung Book of Revelation. Kasi nga marami siyang misteryosong symbols, pero bandang huli na isama rin kasi nga nakakapagpabago ng buhay. Biro nyo, kapag pinag-aralan nyo ang Book of Revelation, mababago ang buhay mo. Diba? Hindi ka na, doon mo ma-realize na, ay, temporary lang pala ang buhay sa mundo. Wala palang kwenta itong mundong to. Meron palang nakahanda na buhay para sa akin. Mas matindi pa, mas maganda pa kasa dito sa Earth. So, mawawalan ka talaga ng rito sa Earth, ng attachment sa sanlibutan. Dahil kasi mababagong perspective mo pag napag-aralan mo ng gusto yung Book of Revelation. Na maganda pala ang plano ng Diyos sa ate. May magandang plano pala. No? Pero mo na, imisipin mo, rarapturing ka sa langit, 7 taong ka nasa langit, bababa ka sa lupa, kasama mo maghahari si Kristo, maghahari kayo ng 1,000 taon. Di ba napakagandang nun? Tapos, pinakita doon yung itsura ng langit, may bagong langit at bagong lupa. Siyempre, may inspired ka. Lalo na't makikita mo malapit na mangyari tapos nagkakatotoo yung mga prophecy. Kaya bandang uli, ang pahayag ay nasama rin sa canonical books. So actually, tapos na tayo guys, no? Pero meron akong gusto ipakita sa inyo about sa Excel.
Wait lang. Sabi ko, tingnan daw yung Excel eh. Wait lang po. Okay, so ito yung chart, no? Yan. Lakihan natin. So sa Old Testament, itong chart na to, itong nasa kanan, ito po yung order po niya. Kapag sinabing law o Torah, ito ay yung Pentateuch. Ito po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Sinulat po yan ni Moses. At meron mga prophet, sumunod yung mga the prophet. Kaya nga sabi sa Bible, the Moses and the prophets, ay yung Bible, sinasabi ni Jesus Christ. Yung mga prophets, eto ho yun. Yung former prophets, sila yung si Joshua, Judges, tsaka Samuel, at tsaka Kings. Yung meron namang mga later prophets naman, ang major ay si Isaiah, Jeremiah, at Ezekiel. Sila yung major prophet. At yung mga minor prophet lang ay si Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, at Malakay. Okay? So, meron naman mga poetical books, yung writings, meron poetical books, scrolls, at prophetical, historical. Yung poetical, kagaya ng Psalms, Proverbs, at Job. Yung mga scrolls naman, no, sa Song of Solomon, Ruth, Lamentation, Ecclesiastes, Esther, at Daniel naman, ito yung mga prophecy, Ezra, Nehemiah, at Chronicles. Taas sa kanan naman, ito yung kanilang pinaka-chronological order ng pagsusulat. Yung Job, siya yung kauna-unahang sinulat talaga sa Bible, pinakamatandang kasulatan eh. Nung ito ay sinulat noong 2150 BC, before Christ. Kung meron mang pinakamatandang Bible, ito po yung Job. Sumunod nga yung Pentateuch, ito ngayon, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. At sumunod din Joshua, Psalms, Song of Solomon. Ayun po yung mga petsa, no? At ang kahuli-hulian yung Malakias o Malakay, 432 BC. Ngayon, sa New Testament naman, pag sinabing the Gospels, ito yung Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Tapos, ang history ng Christianity ay nasa Acts o yung mga gawa. Tapos, tinan nyo, no, majority ng New Testament ay kay Apostol Pablo. Kaya nagtataka ako sa mga Kristiyano, hindi nila alam yung gospel ni Apostol Pablo. Siya yung pinakamaraming sinulat eh. Romans to Philemon, no? Romans, 1st, 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, general letters, Hebrew, James, 1st and 2nd Peter, 1, 2, 3, John, Jude. At yung prophecy, revelation o pahayag. So, yan po yung kanilang category. Yan po yung mga canonical books. Wala na akong idadagdag, wala nang ibabawas. Yan po ay kumpleto na po para magkaroon tayo ng pagbabagong buhay. At sapat na po yan. At ang mensahe po ng Bible talaga ay si Kristo pa rin. Siya ang pinakabida. Kapag po nagbabasa ko kayo ng Bible, hindi si Kristo ang nakikita nyo, ibig sabihin, hindi nyo naintindihan ng Bible. Pero kung magbabasa kayo ng Bible, si Kristo ang nakikita nyo. Halimbawa, nagbasa kayo ng Old Testament, no? Sa Old Testament, nakita nyo na nagpapatay ng tupa ang mga Israelita. Ngayon, paano nyo makikita si Kristo roon? Makikita nyo roon na ang mga Israelita pala ay pumapatay ng tupa para sa kanilang kasalanan. Pero sa bagong tipan, buti na lang nandiyan si Kristo para siya yung kordero ng Diyos, nag-aalis ang kasalanan. So, sino ang bida? Si Kristo. Ganun po pagbabasa ng Bible, dapat ang nakikita nyo si Kristo. Pag hindi si Kristo nakikita nyo, at ang nakikita nyo ay tao, hindi nyo pa naiintindihan ng totoong gospel. May sinabi sa Bible na ang lumang tipan ay anino lamang ng darating. Sino yung anino? Si Kristo. Anino lang siya. Ang totoong talagang kaganapan ay na kay Kristo. Kaya ang bida pa rin talaga sa Bible ay si Kristo. Ngayon, kung isasama mo dyan yung apocryphal books, halimbawa, may purgatory daw.
Oh, hindi si Kristo bida ron kasi pag sinabi mo may purgatory, lumalabas noon na ang bida ho doon yung mga nanalangin. Kasi tingnan nyo, ang Katoliko, ang turo ng Katoliko sa Bible daw nila, sa Deuterocanonico, na kailangan mo rin panalangin daw yung patay para makatawid daw at darating daw sa purgatorio para hindi mapunta ng impyerno. Oh. Eh, ang problema, sa Katoliko pa naman, pag papanalangin ka, may mga special, regular, di ba? Oh, may ganun eh. Halimbawa, kapag mahirap ka lang, konti lang mananalangin sa iyo. Pag mayaman ka, marami mananalangin sa iyo. Oh, kapag mahirap ka, ang kalembang ng kampana mo ay gatiting, gatiting. Oh, ganon. Pag mayaman ka, ang panalangin sa iyo sa kampana ay dagdagan, dagdagan. Oh, di ba? Joke lang, joke lang. Mga lumang kwento lang po yun. O, ganun sa kanila. Ibig sabihin, sino? Bida, yung mga nanalangin. Naligtas ka dahil sa akin kasi pinanalangin kita. Hindi ka napunta ng purgat ng impyerno. Napunta ka ng langit dahil nanalangin ako sa iyo. Sinong bida? Ako. Kaya tinan nyo, hindi siya naisama sa canonization, yung mga librong Katoliko. Kasi nga, hindi si Kristo ang bida eh. Ang bida yung purgatorio. Oh. Pero tandaan po natin, si Kristo ang bida sa mga kasulatang ito. Kaya ang sa akin lang ay panoorin niyo po, ay basahin niyo po ang salita ng Diyos. Masarap po siyang pag-aralan. At kung nakakatulong ang channel na ito, stay ka lang sa channel na to para patuloy natin pag-usapan ang salita ng Diyos. So next week po, pag-usapan po natin yung susunod na topic. Sa ngayon po, yun po na ating napag-aralan at pwede na po tayo magtanong sa ating pwede na tayo pumasok sa question and answer portion natin. Wait lamang po, mag-open lang ako ng... Sige, lalaki muna tayo. Si Roniel Nunyal. Ronely pala. Babae ba ito lalaki? Ronely Nunyal ba? Nunyal? Ronely, pwede ka na po magtanong. Hello, Pastor. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Pastor. Ang natanong ko lang, yung kay Zacarias sa 5:9 po, ano bang ibig sabihin ni Zacarias dyan na dalawang babae na lumilipad? Yung parang basket, hindi ko masyado maintindihan eh. Basahin natin Zacarias 5:9. Basahin natin Wait lamang po. Zacarias chapter 5 verse 9. Sabi rito, lumapit sa akin ng anghel at sinabi, tumingala ka at tingnan mo kung anong itong dumarating. Sabi, ano yan? Tanong ko sa kanya, iyan ay isang malaking basket. Inalarawan niya ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sagot niya. Bubukas ang tinggang takip nito at nakita ko may isang babaeng nakupo sa loob ng malaking basket. Sinabi sa akin ng anghel, iyan si kasamaan. At itinulak niya ito pabalik sa loob ng kaing at muling sinarhan. Nang ako'y tumingala, may nakita akong dalawang babaeng lumilipad papunta sa akin at malalapad ng kanilang pakpak. Pinagtulungan nilang ilipad ang palayo ang malaking basket. Tinanong ko ang anghel, saan niya dadalhin? Sumagot siya, sa Babylonia. Gagawa sila ng templo roon upang paglagay ng malaking basket sapagkat sasabihin nila ito. So, ang context ko rito, anong panahon ho ba to? Old Testament, panahon ni Zacarias. Ang panahon po ni Zacarias ay Old Testament, daling salita. So, ito'y lumalarawan na yung Babylonia ay punong-puno ng kasamaan. Kaya nga lang, tanong, anong Babylonia ho ba to? Actually, nabanggit na rin ito sa Revelation na yung babaeng Babylonia. Oh.
So ito ay prophecy regarding doon sa anong merong kasamaan ang nagmumula sa Babylonia. Alam naman natin mga kapatid, kapag sinabi ng Babylonia, at lalo na pag sumisimbolo ng babae, dyan po nang galing ang mga Diyos-Diyos. John Chris? Ah. Ha? Kaya nga eh. Okay, meet muna kita kuya. Okay, so ito ay lumalarawan po sa sa mga Diyos-Diyusan sa Babylonia kasi alam naman natin kapag Babylonia, lalo na't babae, ito ay mga pagan religions. Sinasabi diyan na yung religion ng pagano ay galing sa Babylonia. Actually, meron po akong content niyan. Kung napanood niyo na po yung ang Rebulto at ang Romano Katoliko, nandun po yun. Yung history ng Babylon at ang source ng Babylon religion. Actually, yan po yung susunod nating series. Pagkatapos ng katapusan ng mundo series, yan na po yung susunod natin, yung about Mystery Babylon. 22 chapters po yun. So another 22 chapters ang ating bubunuin. Pero yun po talaga ay talagang totoong 22 chapters. Walang A and B, walang A and C. Lahat po talaga sila ay eksaktong 22. Pag-usapan natin dyan kasi nagsimula yung lahat ng religion, lahat ng mga paganong religion. Kaya ang binabanggit sa verse na yan na pinapakita na yung kasamaan ay magsisimula sa Babylonia dahil ang Babylonia ang source ng pagan religion. Yun lang po ang ibig sabihin po ng verse na yan. Tanong pa ako, Pastor, mayroon bang anghel na babae? Parang hindi pa ako nakabasa sa Bible na may babae na anghel. Wala pong kasarian ng anghel. Ang sabi ho ng ating Panginoong Jesus. Sabi rito, intindihin po natin tong kwento na to. Sabi rito, nung araw ding yon, may lumapit kay Jesus na ilang Saduceo at ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi, Guro, itinuturo po ni Moses na kung namatay ay walang anak sa isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nagbiyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po may 7 magkakapatid lalaki rito sa 6 na nag-asawa. So ito po ay tanong na pag namatay po ba yung asawa ko, tapos isa ko pang napangasawa, sino magiging asawa ko sa kabilang buhay? Yun po yung istorya nito. Kaya nga sabi rito, ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay, ang yamang siya ay napangasawa nilang lahat. Sabi dito, sumagot si Jesus, maling-mali ang iniisip niyo, palibhasa hindi niyo naunawaan ang kasulatan niyang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng anghel sa langit. Ayan. Ito yung verse na yon. Hindi na raw mag-aasawa. Ibig sabihin, wala nang lalaki at babae. Walang kasarian. Nagaya daw ng tulad ng mga anghel sa langit. So ibig sabihin, ang mga anghel sa langit, walang kasarian. Walang babae, walang lalaki. Kaya yung tanong mo, Brad, yun po yung sagot natin dyan. Maliwanag sa sinasabi ng Biblia, sinasabi ni Jesus Christ mismo, na ang tao daw ay hindi na mag-aasawa sa langit, magiging tulad daw sila ng mga anghel. Na walang asawa, Siyempre, kailan naman tayo nag-aasawa kasi mayroong babae at lalaki, pero sa langit, iba na. Kaya gaya tayo ng anghel na walang kasarian. Yun lamang po yun. Thank you, Pastor. May isa pa akong tanong, Pastor. Pwede pa ba? Sige po. Last na po Sige po. Apo. Yung sa Santiago, Pastor, kasi parang nabasa ko doon, hamartia yung kasalanan. Kasi sabi doon sa Santiago, 4:17 ba yun? Ano po yung Santiago 4:17? Paliwanag. Santiago, Pastor. 4:17. Ang nakakaalam ng dapat niyang gawin na mabuti ngunit hindi yun ang ginagawa ay nagkakasala. Basahin natin sa King James. Therefore to him that knoweth to good and doeth not, to him it is sin. Tignan natin. Hamartia. Ika lang context to O sige kapatid, i-park ko muna tong tanong mo Tatawagin kita next week uli. Actually, tanong ko rin yan pero may sagot na ako dyan. Ayoko naman sumagot ngayon ng hindi rin ako sigurado. So, alamin muna natin kapatid
So ito mga kapatid, assignment ko yan next week. James chapter 4:17, bakit hamartia ang nakalagay doon na supposed to be hamartano? Alamin po natin. Okay po. Thank you, Pastor. Sige po, tawagin ko kayo next week po uli. Naka-record naman tayo eh. Okay. Sige po, Pastor. Maraming salamat po kapatid na Ronnie Lee. 9:12 p.m. Maraming salamat po. Sunod pong katanungan. So, ang tanong po natin ay paisa-isa lang po muna ngayon kasi marami pong gusto magtanong. Wait lang Babae naman. Si ano po, si Rosie Kayanong. Rosie Kayanong, pwede ka naman magtanong. Hello, magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po. Magandang gabi po, ate. Opo. Ang tanong ko po ay, yung sa katapusan ng mundo part 4 ba? Yung, kasi nabanggit niyo po ang General Secretary ng UN. Siya na po ba ito bang General Secretary ng UN, siya na po ba ang mamumuno sa unang 3.5 years? Okay, maraming salamat po. Ang tanong po. Okay, maraming salamat po. Gusto ko pong paalam sa inyo na kapag current event po ang binabanggit ko, yan lamang po ay mga possibilities. Hindi po tayo dogmatic kasi ayon po yan sa ating pag-aaral na yung one world government nga, ang may kakayanan na makagawa niyan ay United Nations at saka meron ding mga conspiracy na lumalabas, nagsusulputan at na tinutulok ng buong mundo na magkaroon ng one world government sa pangunguna ng United Nations. Kaya hindi nyo masisisi kung bakit ko nasabi na pwedeng Secretary General ng UN magsimula ang Antikristo, lalo na ang term ng UN ay papalitan ng maging 7 years. Katakaroon na magiging 7 years na yun. Kasi ngayon 5 years lang ang term ng Secretary General ng UN, pero magiging 7 years na raw. At napakita ko naman po yan by document sa ating Katapusan ng Mundo Part 4 na nagpaplano na sila. Kaya ang masasagot ko diyan kapatid, hindi rin tayo sigurado. Kasi nga, yun ay base lamang po kasi sa mga conspiracy. Pero ang mahalaga ho dito, mangyayari balang araw, na meron tatayong leader na pwede niyang pangunahan ng buong mundo, mapagkakaisa niya. Pero sa atin ngayon, mas madali kasi talaga kung magiging head ka ng United Nations. Kasi ang United Nations talaga ang pinaka-the best. Diyan magsisimula talaga ang Antikristo para magkaroon ng one world government. Tsaka may mga plano na talaga sila. May mga lumalabas talaga ng mga conspiracy. At yung mga conspiracy dati conspiracy, ngayon nagkakatotoo na. Na gusto nila magkaroon ng one world government, hatiin ng 10 nation ng buong mundo. Na umuugnay doon sa prophecy ng 10 sungay. So, malaki ang possibility lang kapatid, pero hindi naman tayo sigurado. Malaki lang ang possibility. Okay po, Pastor. Yan lang pong tanong ko. Salamat po mga kapatid na Rosie. 9:15 p.m. Entertain pa tayo ng tanong. Lalaki uli, si Jerry Mel Esguera. Kapatid na Jerry Mel, pwede na po kayo magtanong. Break po rin nyo? Konti po, sige po. Malakas naman po, okay naman po. Sige, pwede na siguro, pwede na. Sige po. Charita po. Ang tanong ko ng pastor patungkol sa do sa part 8A po, kasi napanood ko siya ulit. Napaka-specific po kasi nung dalawang witness na susukatin nila yung templo na sa loob ng 1,260 days. Tapos nung namatay sila, nung pinatay sila ng Antikristo is nagbigay ng regalo yung mga tao. Ibig sabihin po ba nun, Pastor, pwedeng namatay sila buwan ng Disyembre? Dalawa ho yan. Pwedeng namatay sila buwan ng Disyembre at nataon na Christmas yun, nagpalitan ng regalo. At pwede rin namang hindi buwan ng Disyembre
Talagang public enemy number 1 siya ng buong mundo. Nung namatay sila, nagdiwang ang buong mundo. At malamang merong celebration na magpalitan sila ng... Pwede rin naman yan. Kasi po, Pastor, yung doon sa part na yun, nabanggit nyo, parang may nakasulat sa Biblia na English na make merry, parang something na ganun. Oh, make merry nga. Oo nga. Oh. Opo. Kaya dalawa ho yan. Pwedeng ganun. Pero mas malapit na mangyari yun. May katotohanan yun. Pero pwede ring extreme talaga na mga tao dahil sinisisi ng buong mundo yung mga salot na nangyayari sa buong mundo dahil sa dalawang witness na to. Nung namatay sila, ibig sabihin, nagdiwang ang buong mundo. Tsaka anong panahon masama na ang tao sa panahon na yun. Iba na yung utak ng mga tao noon. Talagang kampi talaga sila kay Antikristo. Ang buong mundo talaga nasambay ng Antikristo. Kaya sino mang kalaban ng Antikristo ay kalaban na ng buong mundo sa panahon na yun. Kaya yun po yung mangyayari. Kaya Basta, naisip ko lang kasi kung December yun, madali mong malaman kung anong buwan nagsimula yung Antikristo. Kasi pwede ka magbilang ng 3 taon at kalahati pabalik. So malalaman mo kung anong buwan nagsimula sila. Parang ganun siya. Yung Antikristo. Pero hindi mo pa rin mahuhulaan kung anong taon. Parang naisip ko lang yung buwan. Pero hindi pa rin natin alam kung anong taon. Yun lang po, Pastor. Yun lang. Naisip ko na rin yan. Kung ito ay December 25, magbibilang tayo ng 3.5 years pabalik, malalaman na natin kung kailan ang rapture. Kaya lang tanong, anong taon nangyari yun? Yun ang problema. Pinalaman. Yun lang po, Pastor. Salamat po. Malikot ang isip ko, pero salamat. Ganda yung idea. Maganda po yung tanong. Salamat po. Salamat po. Okay, 9:18 p.m. or 9:19 p.m. Patuloy lang tayo sa ating pag-entertain ng tanong. Teka lamang po Babae naman, I hope babae ito, no? Si Babes Cartagena. Sorry. Babes, basta si Babes na lang. Sige po, Miss Babes. Yes po. Isang pinagpalang gabi po, Pastor. Gandang gabi po. Okay po. So, ito po, Pastor, kasi di po ba ito yun yung mga, ang gusto ko lang po itanong, ito yung mga, sabi nga, nung mamatay ng ating Panginoong Diyos, ito yung mga, isa sa kanyang sinabi. So, gusto ko lang pong itanong, ano po ba yung sabi niya? Kasi po dito sa Lucas 23 po, sa 46, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkatapos nito, nalagot ang kanyang hininga. So, paano po ba ito, Pastora? Kasi sabi niya, yun nga yung ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. So, yun lang po. Opo, ibig sabihin po noon, ino-honor niya ang Diyos noon na yung pagkamatay niya, kayo na pong bahala, sabihin. Talagang namatay talaga si Kristo dyan. Kaya yung pinagkatiwala ang kanyang espiritu. Pero syempre, nabuhay siya maguli. Ang di lang tayo sigurado dyan, sino ba yung nagbuhay sa kanya? Sarili niya o ang Diyos? Pero kasi, iisa sila ng Diyos eh. It is a matter of courtesy lang ho yan. Kahit sino man naman po yung pag may pagmamamatay na, di ba? Lagi sinasabi na namamatay na, Panginoon, bahala na po kayo sa akin. So that is, lang po yan, humility lang ni Jesus Christ na sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Kaya ang nangyari sa kanya, sinabi, actually after nung namatalagutan siya ng hininga, sinabi ni Peter na pumunta siya sa ilalim ng lupa para mangaral ng gospel about sa kanya. Kaya naligtas yung mga hindi naligtas during Old Testament times. Kaya nung pagkabuhay niya maguli, yun, naligtas yung mga nadala niya sa langit, yung mga kaluluwa sa impyerno. At magiging makakasama natin sila balang araw sa panahon ng araw ng rapture. So, yun po yung sinasabi ni Christ na pinagkakatiwala ko na sa inyo ang aking espiritu. Ibig sabihin, yung next activity na gagawin niya habang patay siya sa laman. Yun po yung
Kung i-analyze lang po natin yung mga nangyari. Okay po, Pastor. Salamat po, Pastor. Opo, maraming salamat. Kasi yan po yung naging topic kanina dun sa church. Bakit ano Kaya- po yung idea nila? Ano po yung pagkakaintindi nila dun? Paano nga ba yung inanan nila? Parang hindi ko gaano yung ano nila kanina dun, Pastor, kaya tinanong kita. Kung paano. Oo. Kaya kasi katulad din po dun sa, di ba yung isa pa na yung bagong yung anong tawag nito, yung pinasipsip sa kanya yung anong tawag nun? Yung Punch. Opo. Oo, kasi oo. Kasi oo, yung asan na nga hanapin ko muna, Pastor. Ano ulit yun. Kasi gusto ko rin pong malaman kung ano ang pagkakaunawa niya talaga. Kasi yun din yung, nung nakaraan kasi yun din yung tinapik. Matin ba kayo ng 7 last word? Hindi po ano kasi, kumbaga, inumpisan ko nila, parang monthly, parang inano kasi nila yung 7 last words. Opo. So ako po, kung natatandaan niyo po, ako po yung yun nga yung sinasabi ko sa inyo na isa po ako sa naglilid ng praise and worship. Okay. Opo. So, yun, siyempre, nag-aaral ako talaga dito kasi nga marami talaga akong mga natutunan na hindi lang dahil narinig ko sa inyo, kundi talagang nabasa ko rin talaga dito yung katotohanan. So, yun po, kami mag-asawa talaga until now, talagang nag-aaral pa rin po kami sa inyo. So, yun nga, yung may mga times na syempre sa napapakinggan namin, syempre hindi kami ma-agree doon kasi alam namin yung katotohanan. Yun nga ang problema nga, yung asawa ko, nag-stop na po siya talaga. Hindi na siya umahatin doon. Ako na lang po talagang umahatin. Kaya yun, kung natatandaan nyo rin po, kami rin po yung nagtanong sa inyo kung may alam po kayong full grace na church dito sa Makati. Opo, Pastor. Okay, naalala ko na po. Ano po, ang recommended ko pa rin sa inyo, kontakin niyo po si Bishop Emmy Domingo sa Emmanuel Ministry. Sila po yung may mga alam ng... Kasi sa pagkakaalam ko ngayon, dito sa Pilipinas, ano pa lang yung pa lang nakikita kong full grace sa simbahan yung mga affiliated ng Emmanuel Ministry. Bakit ikaw, Pastor, ayaw mo bang dito sa Makati? Inaantay ko pa yung sitwasyon na itulak na ako kasi nga syempre meron tayong mga bagay na kino-confirm pa. Pero sa ngayon mas madali pa rin naman kasi na online At least convenient, nasa bahay lang kayo. Di naman natin sa bagay maganda talaga yung nakikita, 'di ba? Yayakap mo yung mga kapatid mo, etc. Nakakamayan mo. Sabay kayong kumakanta kasi may tugtugan. Maganda rin yun. Pero kung sa wala, meron naman ito, online. Ang mahalaga yung mensahe. Kasi mas maganda para sa akin, Pastor, okay rin ngayon ganito. Pero mas maganda talaga yung kasi kung halimbawa, nandiyan ka, mas marami kami itatanong sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, basta tawa lang kayo, okay lang. Tawa lang. Okay na sa akin yung tumatawa. Ako, sa totoo lang, ako kahit pagsalitay mo ako 2 tao, matyaga akong magsasalita. Oo. Hindi ako naghahanap ng... Basta masaya ako sa ginagawa ko kasi nga, ito na yung dinisenyo na nandiyo sa akin maging masaya sa pagtuturo. Kaya sa akin, kahit may umatin o wala, basta ako nagsasalita ako, masaya ako sa ginagawa ko.
Lalo na siguro kung yung nakikinig sa akin natututo, nababago ang buhay, lalo na't nakikita ko na marami nagpapatotoo na nabago daw ang buhay nila, natagpuan nila yung totoong kay Kristo, etc. Nakakatabaho talaga ng puso yun. Kaya lalo akong ginaganahan magturo. Yun po yung dahilan kung bakit. Kaya masaya ako sa ginagawa ko ngayon. 2 oras lang naman ako nandito. Dati nga, nagko-call center ako, 8 hours. Dito, 2 oras lang. Sa 1 linggo, okay lang. Kaya, salamat sa inyo, sa mga nanonood, mga nakikinig. Hindi ko akalain na dito sa Facebook, nasa 5.1 na ang follower natin. Dati, 500 lang to eh. Nagulat ako kanina, sabi ko 5.1 na pala yung follower dito sa Facebook. Tapos yung YouTube nga natin, malapit na mag 100K. So ako nagpapasalamat sa Panginoon. Yun po ay dahil sa biyaya niya. Kasi ang layunin ko lang talaga ang mga Pilipinong kagaya natin ay lumalim sa salita ng Diyos. Gusto ko tama na yung panahon na naging mababaw tayo sa salita ng Diyos. Tapos mali pa yung mga naituturo sa atin. Lalo na kung salvation ang pinag-uusapan. Yun ang nakakalungkot kasi. Kaya patuloy lang po kayo na pag-aaral, kapatid. Aral lang po. Aral lang po. Yun lang po yung aking may papayo sa inyo. Sige po. Maraming salamat po, Pastor. Sige po. Maraming salamat po. Okay. So, 9:28 p.m. Hanap pa tayo na magtatanong. Eto si Jaybelin. Sabi niya ba lalaki daw siya? O sige, Jaybelin, pwede na po kayo magtanong. Miss Jaybelin, pwede na po kayo magtanong. Good evening po, Pastor. Good evening po. Tanong ko lang po yung kailangan pa bang lumod na manalangin? Kasi may nagturo sa amin kasi yung sa Filipos 2:10. Yan po yung tanong ko. Check ko lang Filipos 2:10 po. Sa gayon, ang sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri lahat ng banat sa langit lupa na sila ng lupa. Alam niyo po, wala namang masama kung lumod kayo sa Diyos o hindi. Wala namang masama. Ang mahalaga kasi sa Diyos yung pananampalataya. Kaya naman, lumuluhod ka nga, hindi ka naman nananampalataya. Nonsense. Para saan pa yung pagluhod mo? Ang mahalaga ho kasi sa Panginoon, yung nagtitiwala ka doon sa anak niya. Kasi yan big deal na big deal sa kanya yung anak niya na pinananampalatayanan mo. Pero kung tayo, lumuluhod, ako, minsan napaluhod ako sa Diyos, sobrang tuwa ako So wala masama doon. Wala naman masama kung lumuhod ka. Ang masama kasi, yung lumuluhod ka, yung nagpapabida-bida ka lang sa simbahan. Mapansin ka lang, yun ang masama. Masabi lang na puspos ka, luluhod ka, yun ang masama doon, yung nagkukunwari ka. Pero yung, kung nasa bahay mo ikaw, napaluhod ka sa Diyos, yun ang genuine yun, totoo yun. Mas naniniwala ako na lumulod ka na ikaw na nag-iisa. Kasi nasa Bible naman po yun di ba? Sabi rin, di ba ni Jesus Christ, kung mananalangin kayo, pumunta kayo sa inyong silid, sarado nyo, sapagkat pinapakinggan ng Diyos ng salangitan ng hindi nakakita, di ba? Kaya yung pagluhod-luhod, wala naman po masama, wala naman ho doon. Ang nagiging masama lang kasi sa pagluhod-luhod, yung mga pakitang tao, yun lang medyo tutol ako doon sa mga pakitang tao na masabi lang na sila ay malapit daw sa Diyos, di ba? Kumbaga, parang nagmamalinis, no, Pastor? Nagpapakitang tao, pa-impress, mga ganun. Kaya pala, Pastor, nagpapasalamat din po ako sa dahil yung YouTube na Greek translation, yung nagpapasalamat din po ko sa inyo sa yung Greek translation dahil doon pag sinasabing kasalanan, sinusearch namin doon sa Greek So tama yung sinasabi nyo talaga. Glory to God po.
So Kasi lahat po ng sinabi nyo talaga doon sa talaga ang Greek, talaga doon mo malalaman talaga. Kaya kami itong kasama ko ngayon na pag halimbawa, katulad kanina, ni-research namin yung sa Roma, anong kasalanan niya? Sabi nagtatanong. Doon namin nalaman talaga, kaya unti-unti na rin na dumarating yung namin, bless namin galing sa Panginoon. Amen. Kaya salamat din sa inyo, Pastor, mas gusto ko pa sana mas lalong malaman lahat ng katotohanan para po mas lalo natin kung ano talaga ang plano sa atin ng ating Panginoong Hesus. Opo. Ang sikreto lang po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ay hindi po tayo dapat nag-i-interpret ng Bible. Dapat inaalam po natin kung ano yung totoong sinasabi ng Bible. At malalaman natin ang totoong sinasabi ng Bible by proper hermeneutics. Paano ba yung hermeneutics? Yung una, inaalam mo muna sino nagsasalita, sino kausap, anong panahon to. Tapos titingnan mo rin kung anong sinasabi sa Greek. Kasi ang Greek ang totoong Bible, hindi naman Tagalog eh. So titingin ka sa Greek para malaman mo kung ano yung sinasabi. Kasi ang Greek po, napaka-specific yung language. Hindi kagaya ng mga language natin, Tagalog, English, at iba mga iba pang language sa ibang bansa ay masyadong general. Kaya dapat talagang tumitingin sa Greek para malaman natin kung ano yung totoong sinabi at para maintindihan natin kung ano yung tamang sinasabi talaga ng Biblia. Kaya tama po yung ginagawa nyo, tingin kayo sa Greek. Mag-invest kayo ng software na yan. Meron ng mga libre niyan. Kagaya na akin, ginagamit ko. Ito, eSword to. Libre to. Libre. Hindi ko to binili. Kung gusto ng mga Tagalog version, sabihin nyo sa akin, email ko sa inyo mga Tagalog version nito. Tsaka Pero usually, meron niyang Greek. Mahalaga kasi rito yung Greek eh. Kasi na nyo po ang Bible, ang totoong Bible is Greek. Huwag kayong magtitiwala sa mga translation, kahit ba King James version yan. Kaya nga po kaya na rin po talagang nagsabi sa amin nun eh. Kaya nung una talaga, aminin ko, Pastor, nung unang napakinggan namin yung end time, yung katapusan ng mundo. Nung una talaga, ay hindi pwede yan. Kailangan mong gumawa ng words, hindi pala po. Wala na po tayo pala sa law. Wala na tayo sa kautusan. Kasi mostly kasi yun ang turunan ng mga ngayon eh. Mga nagtuturo ng Bible. Pero ngayon, nalaman na namin ang katotohanan na nasa place pala kami, biyaya lamang. Kaya maraming salamat po, Pastor, at sa pamagitan nyo, naliwanagan kami. Sana mas marami pa kayong maiinggan nyo malaman ang katotohanan. Amen po. Kasi nung unang tinawag nyo ako na Jebilin, medyo nag-alangan pa po ako nun. Nahiya pa po ako magtanong kaya hindi ako sumagot. Kung ma-recall nyo. Ayun lang lamang po, Pastor, kasi marami pa pong magtatanong. Salamat po. Good evening. Okay lang po. Maraming salamat din po sa inyong tanong. Malaking tulong po ang tanong nyo sa atin. Kasi yung tanong nyo po ay tanong din po yan ng karamihan. Okay, so 9:35 PM po. Maraming salamat po. Wait, tama po may ayusin lang po ako sa computer. Sandali lang to, segundo lang po. Hello po. Magandang gabi po. Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po. Kasi confused lang ako. Hindi ko maano sa Bible kung yung exactly po yung in between age na namatay po si Christ. It's either 30 to 39 hanggang 40 po. Ayun lang kasi sa mga Bible scholar. Tsaka kasi tinan mo kung napanood mo na yung content ko na regarding doon yung eksaktong birthday ni Christ, lumalabas talaga na in the age of 33 namatay siya. Kasi ang basihan doon, yung spring na panahon. Kasi nung nabautismo si Christ, 30 years old siya. At yung bautismo na yun ay nangyari nung Passover. Bago pala mag-Passover, o mas maaga sa Passover. Ibig sabihin, mga ilang buwan bago mag-Passover.
Tapos ang ano doon, kung alamin mo rin yung kung kailan siya namatay, pinako sa krus, Passover din. Ngayon, ayon kay Juan, mayroong 3 Passover pa bago nangyari na ipako sa krus. So, ibig sabihin nun, bilang ka ng kung 30 plus 3 years is equal to 33. Kaya doon nakuha ng mga Bible scholar yon na 33 years old namatay si Christ. Kaya 33 AD nangyari yung kamatayan ni Christ. Yun po yung nangyari yun. O sa mga, kung sa Jewish calendar naman, 32 AD ng Nisan or April namatay si Christ. Kaya there's a possibility na pwedeng dumating si Christ 2032 o 2033, pwedeng ganon. O, may mga naglalaro ng mga isip, kagaya ko, naglaro ko ng isip dati, kaya ako gumawa ng content na kung kailan na malapit na ba mag-rapture. Doon po yun sa pechang yun. Nasa isip ko naman, Pastor. Naglalaro isip ko 26 hanggang 30. Ganun. Sabi ko, parang ganun darating. Yung rapture lang. Oo. Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, na nagbitaw na ng salita si Trump eh. 'Di ba? Pag nanalo daw siya, iiwan niya yung mga sinusuporta ng US. Kasi ang gusto kasi ni Trump, ang laki na ng utang ng US, tapos tulong pa ng tulong sa ibang bansa. Kaya ang nangyayari niyan, sabi nga ni Trump, lusubin niyo na yung NATO kung gusto niyo, sabi niya sa Russia. Kaya nakakatakot niyan, pag si Trump ang naupo, hindi na makikialam ang US, yari na, lulusob na itong mga komunistang bansa na to. Yan na po yung, yung World War III nga. Yun na yung pinakamalaking digmaan kasi mangyayari. Bago mangyari yun, magra-rapture na ang possibility kasi rapture na. Pwede rin kasi, remember, sa prophecy, yung pulang kabayo, di ba? Huge kanyang espada, tapos kulay pula. At na-analyze natin na communist country yung lulusob. Sino ba sa panahon natin ngayon mga komunistang bansa na gusto lumusob? Kaya totoo yung sinasabi ng Bible talaga na komunista talaga ang magtutulak na magkagera sa buong mundo. Yung pinakamalaki. Kaya nga yung ina-analyze ko nga yung, sabi ko, kung ganyan, marami ng nangyayaring event na ganyan. Tapos yung sinabi nyo nga na si Trump, yung sinabi niya na may malaki kasi possibility manalo si Trump. So, magtutuloy-tuloy na yun. Pawawala ng impluwensya ng US sa gera kasi nga remember, ang bansa kasi ng US nahahati sa 2 faction yan ng politika. Isang Republican, isang Democrat. Alam mo naman, pag mga Democrats, sila yung mga taong, parang dito sa Pilipinas, parang sila yung mga dilawan, parang ganun. Democratic na, alam na natin kung sino yung mga yun. Sila yung mahilig na, sila yung may impluwensya sa media, sila yung mga pro-US, pro-democracy, tapos hawak nila media. So, hawak sila ng one-world government, hawak sila ng Western. Hindi kagaya ng mga Republican na kagaya ni Duterte, kagaya ni Trump, mga mga talagang makabansa sila. Gusto talaga nila for the sake ng ating bansa. Hindi sila nakikialam sa mga ibang bansa, basta sila tungkol sa bansa nila. Kaya si Trump kasi ang katwiran niya para sa bansa ng US, ang laki na ng utang ng US. Lalo nga sinisingil sila nila yung NATO. Di ba? May mga utang din ng NATO, etc. May mga pera, isyong perang ganun, di ba? Hindi ba sila binabayaran noon pa? Sa pagkakataong to, pag siya raw naupo, hindi na namin sila kayo susuportahan. Nagbabanta ang Russia sa Europe So tama pala, Pastors, kung magkakaroon na election sa October, this October ang election, di po ba, sa US? So, kung uupo siya kailan bang upo niya? January yata upo niya January 2025. Sakto. 2025, sakto. Sabi ko, konting lang yun, bibitaw ng So, anytime soon pala talagang darating ng rapture. Pwede na. Si Chris. Tapos, pwede. Pwedeng 2025, Abril, pwede na mag-rapture na yan. Pwede kasi nga, remember, 32 AD after 7 years. Tapos 2,000 years.
O, di ba? So, ito lang yung mga naglalaro lang sa mga isip natin. Ako rin eh. Ina-analyze ko kasi yung, kaya ako na itong pastor yung AIDS ni Christ. Kasi nga, di ba, yung sinabi niyo dun sa, yung AIDS, yung tawag dun, yung timeline, nung ina-analyze ko, sabi ko, 33 siya, ganun maglalaro, 26 to onward. Kaya nga, di ba sabi ko sa vlog, pwedeng 2023, mag-rapture or hanggang 2026. Ngayon, pag di pa nangyayari, buburahin ko na yung content ko sa YouTube na yan. Kasi mali, di ba? Pero kaya ko pa hindi binubura. Kasi bakit? Hindi pa naman 2026 eh. Kasi ang ano ko doon, kasi nga tayo, hindi naman tayo, nanguhula rin din tayo. Kasi ito yung base sa salita ng Diyos, base doon sa mga nangyayari. Kaya nga nagdi-disclaimer ako. Sabi ko, disclaimer lang nasa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Pero nasa last generation na talaga tayo, Pastor. Kaya mukhang pasok na tayo doon sa AIDS. Yung year na, tingin ko rin yung based doon sa analogy ko. Hindi na tayo abutan ng kamatayan, mga kapatid. I-claim nyo sa Panginoon, aabot ako ng rapture, hindi yan ako mamamatay. Anytime soon na po. Ito mga kapatid ko dito sa Bride of Christ TV, mga nakikinig, i-claim nyo sa sarili nyo na hindi kayo mamamatay, aabot kayo ng rapture. Pare-pareho tayo. I-claim nyo yan, ipanalangin nyo sa Panginoon yan, i-claim nyo, bitawan nyo ng bibig. Pa may sakit kayo, huwag nyong banggitin na may sakit kayo. Pangalawa, magaling na tayo. Sinabi ng Panginoon na magaling na tayo. Kasi sa tuwing sinasabi natin tayo may sakit, nagsisinungaling tayo. Kasi sabi sa Bible, pinagaling na tayo, tapos sasabihin mo may sakit ka. Diba? Tama. So, ibig sabihin, we should live by faith and not by sight. Ako yun ang namin mag-asawa eh. Aabot kami ng rapture, hindi kami mamamatay. At malapit na yun, Pastor. Malapit na po yun. Ito ay aming pananampalataya. Hindi kami nagsisinungaling. Nagsasabi kami ng totoo na tayo pinagaling na ng Panginoon, di ba? Ba't mo po sasabihin may sakit ka? Okay. Live by faith po. Live by faith. Kasi yun ang buhay ng Kristiyano. Makapangyarihan po ang dila natin, mga kapatid. Kung ano sasabihin natin, yung mangyayari. Kung sasabihin mo lagi na, may sakit ako, hindi na ako aabot. Hindi nga mangyayari sa'yo, hindi ka aabot. Okay. Diba? Yes, Pastor. Okay. Yun lang po, Pastor. Salamat po at we'll see you po sa rapture. Oo, baka doon na. Baka na hindi na dito sa Kaya hindi ako magpapakita pa rin sa inyo sa rapture ng tayo magkita. Ayaw yun talaga. Sige po, Pastor. Salamat po. Yun lang po. Salamat po. Dahil mo, Pastor Oy, sino yan? Tumatawa. Okay. Kasi ayaw mo magpakita. Okay. Puntahan niyo ako sa EMI, makikita niyo ako ron. Okay, so 9:46 PM, siguro mga isa o dalawang tanong na lang. Sino kaya ang nag-amen pa rito? Joshua Fernandez. Good evening, Pastor. Magandang gabi po. Good evening po. May tanong lang po ako. Kasi kung tuwing natutulog ako ng mahimbing, tapos bigla akong magigising agad. Totoo po ba na na inaatake ka ng ng evil spirit at ginigising ka ng Diyos para mag-pray? Yun po ba? Hindi naman po kasi ang una, kung ang Diyos din lang ang tatanungin mo, bago ka pa manalangin, alam na niya ang kahilingan mo. So noon pa lang, sinagot na ng Diyos ang panalangin mo. Maliban lang kung magpapasalamat ka. Pangalawa, yung evil spirit, hindi po tayo, wala akong sinasabing gano'n ng Biblia eh. Baka lang ho yan, baka hindi na po involved dyan ang ating biblical theory, kundi baka po yan. Sarili nyo lang po yan, na na may misinterpret nyo lang po. Usually kasi kapag ganyan, kaya ka nagigising, malamang, meron baka hindi kayo nakakatulog o usapang physical po yung nangyayari ho dyan.
kung baka may karamdaman kayo, kailangan niyo magpa-check up sa doktor o pero kung tatanungin niyo spiritually, wala pong kilalaman po diyan yung gigisingin ka ng Diyos. Ano po ang Diyos? Hindi po siya ganoon. Inirerespeto po niya ang tao. Kapag ang tao natutulog, hindi niya gigisingin ang tao. Pwede mangusap ang Diyos sa panaginip, pero yung gigisingin ka, hindi po siya ganoon. Mahalo tayo ng Diyos. Natutuwa po ang Diyos sa atin kapag nagpapahinga tayo. So wala akong dahilan para gisingin niya ho tayo. So, ang Diyos ay mangungusap lang po sa atin sa oras na gising tayo. Yun lamang po yun. Pero hindi ho marunong mang istorbo ang Diyos. Ngayon, kung Diablo rin lang, wala naman hong ganun. Ang Diablo, talunan na po yun. Kaya isa ho sa reason ho niyan, yung sarili nyo lang po yan. Lang nyo po yan, na may misinterpret nyo lang po yung paggising nyo. Nabasa ko lang po kasi dun sa sa Facebook lang. Sa Bible po Babasa tayo. Sa Bible po tayo magtingin po. Basahin po natin, doon tayo dumepende sa Bible. Facebook po, alam niyo naman po ang Facebook, social media, alam niyo naman ang social media, kahit sino dyan pwede magsalita. So karamihan dyan, salita ng tao. Basta ito lang kapatid, masasabi ko sa iyo, payapa mo ang isip mo na kay Kristo ka na, hindi galit ang Diyos sa iyo, pinatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan, ito ay kung nanampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo. Okay, tapos na mabuhay ka ng tahimik. Ika'y pinagaling na sa iyong sakit karamdaman, pinagpalat, pinaboran ka na. So wala ka nang dapat alalahanin pa para sa iyong mga pangangailangan. Antayin mo lang yung kilos ng Diyos sa iyo. Mag-antay lang tayo sa tamang oras. Tapos, yun lang, ipayapa natin ang kalooban natin. Hindi po galit ang Diyos sa atin, hindi po na-open ang Diyos sa atin kapag hindi tayo nananalangin. Hindi ho matampuin ng Diyos. Hindi ho siya ganon. Amen po ba ron? Amen po. Payapa mo lang isip mo kapatid sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Huwag mong isipin na ang Diyos nagtatampo kapag hindi ka nananalangin. Hindi ganoon ang Diyos. Hindi ho siya matampuhin. Kasi dati po yung katuruan dati sa simbahan, nung baptist po ako. Lagi akong natatakot lagi. Baka ginigising ka lang ng pastor mo doon. Yung mga pastor na yun, walang ginawa yun kundi manakot na-impluwensyahan tayo ng mga turo nila na hindi naman pinapasabi ng Diyos, sinabi daw ng Diyos. Diba? Wala, hindi naman galit ang Diyos, sila galit na galit. Diba? So, ang the best na panlaban po dyan, basahin po natin mabuti ang Biblia, mag-aral po tayo para makilala natin ang gusto ang Diyos. Yun lamang po ang mapapayo ko sa kapatid. Amen po ba? Amen. Okay. Maraming salamat po, Mr. Joshua Fernandez, sa inyong tanong. Next time na lang po ulit. Okay, so 9:52 p.m. Last question na po siguro to, no? Pwedeng wala akong makita babae kasi puro lalaki, di ba? Teka lang ganito gawin natin. Magtaas na lang po ng kamay yung yung sino yung babae na magtatanong. Amen po, Pastor, babae po ako. Sige, si Julius Christian Fernandez. Babae daw po siya. Pwede na po kayo magtanong, miss. Hello po, Pastor. Good evening po. Magandang gabi po. Babae po ako, Pastor. Opo. Okay lang po. Sige po, bigay ko na po sa inyo yung huling katanungan po. Sige po, Pastor. Kasi po, Pastor, alam ko pong kasalanan po yung pagsisinungaling. Kasi po, may tindahan po kami, minsan hindi ko po maiwasan magsinungaling. Kasi po, ang nangyayari po, yung mga kapitbahay ko po, puro pagsusugal ang inaatupag. Araw-araw nagsusugal.
Tapos biglang lalapit sa akin na mapuputulan sila ng ilaw, tubig, wala silang pagkain, ganyan. Minsan tinitiis ko sila kasi ang iniisip ko, bakit pang sugal araw-araw meron sila? Tapos pagdating sa mga bayarin, mga bills, wala. Tapos lalapit sa akin, dadaig, ano po bang dapat kong gawin? Kasi alam ko po sa Panginoon, kasalanan po ang pagsisinungaling. Si Abramo, nagsisinungaling din po. Oo nga po. Si Tapos rin, nagsisinungaling. Si Esau, si Jacob, nagsinungaling. Hindi mo naman po kasi hindi ko po kasi maiwasan na magsinungaling sa kanila kahit na meron ako kasi ang inaano ko, lagi na lang ganyan na lagi silang nagsusugal araw-araw tapos pagdating sa mga pangangailangan sa bahay, wala sila. Kaya tinitiis ko na lang po. Ganito na lang po meron po akong gustong ipaunawa po sa inyo. Hindi lang po sa inyo, pati sa mga kapatid, no? Hindi naman gusto ko malaman nyo po na si Kristo na namatay sa kusang Kalbaryo, lahat ng ating mga kasalanan, binayaran na po yun. Pinatawad na, tapos na. Ibig sabihin, kung magsinungaling ka in the future, kasama sa binayaran ni Kristo po yun. Yun po ang maganda ho doon. Kaya nga lang po, ganito, sa Diyos, wala na tayong problema. Kahit na nakakapagsinungaling tayo, at naiintindihan naman ng Diyos kung ba tayo nakakapagsinungaling dahil maganda yung ating motibo. So sa Diyos, wala na po yun. Pinatawad na po ni Kristo yun. Kaya nga lang yung mga pagsisinungaling natin, may consequence din po yan. Kasi nga, wag nga lang nilang malaman nagsisinungaling ka. Kasi pag nalaman nila nagsisinungaling ka, magkakaproblema ka sa kanila. Yun lang. O yun lang po yun. Pero hanggang doon lang po yun. Pero ang Diyos hindi galit. Yun ang maganda ron. Opo, amen po. Pastor, may isa pa po akong tanong. Kasi po, nalaman last year, 2023, nalaman ko po kasi yung katotohanan nung itong The Bride Christ. Doon na ako nagsimulang tapos, ang inaano ko lang kasi, di ba nasa full grace na tayo sa biyaya na pilit akong inaano ng bali isang buwan na po mahigit hindi na po kami nag-church kasi ang ginawa po nila, pilit po kaming nagbigay na po sila ng sobre, tapos pinagpipre pa po nila ako sumama sa EGR. Sabi ko, hindi na kasi kailangan yun. Yung EGR po ba nila, yung may hawaking kampako, ganun? Yung mag-i-EGR, yung mag-iigakan, ganyan, sigawan. Hawak kang pako, tutusok mo sa kamay mo yung pako. May ganun. Ngayong April 9 to 10, may nagbigay na sila ng sobre, magbibigay kasi kami ng donation pa doon na kahit magkanong amount, tapos sasama pa kami sa AGR para sa mga kapatiran na walang alam mo na, financial, kasi may bayad po na 1,500 per head. Dalawa lang po yan. Kung kaya nyo po magbigay. Pero kapag hindi nyo kaya, o kung wala kayong kakayan, o kaya ayaw nyo talaga, huwag nyo pilitin ang sarili nyo. Tapos kasi, ako po yung Sige po, Pastor, kasi ako po yung nag-chat nung kasi lagi silang magpaparinig na magta-tights kami, kulang pa daw, hindi pa daw sapat yung 2,000, 10,000, 5,000, 20,000, 30,000, 50,000, hindi pa daw kuno yung sapat. Kahit magbigay ka ng ganun na kalaking halaga. Kaya nahihirapan po kami. Ano na lang po, Nay, ganito pong gawin nyo. Ano po yun? Kung kaya nyo pong magbigay. Kung hindi nyo po kaya magbigay, ipayapa nyo po ang isip nyo na hindi magbigay. Ganun lang po. Ipayapa nyo po ang isip. Nagbibigay naman po ako, Pastor Bawa. Kumita ako ng 3,000 sa tindahan. Yung 300 na yun, 10%, binibigay ko po yung pero hindi pa rin sapat sa kanila. Siyempre, yun lang po yung inaasahan namin. Doon kami kumukuha ng mga pang-support namin sa pang-araw-araw. Kaya nga po, Nay, ganito gawin nyo.
Kung kaya nyo magbigay at gusto nyo magbigay, pwede kayo magbigay sa iyong nakayanan. Pero kapag hindi nyo ho kaya, wag nyo na hong pahirapan. Wala ho kayong obligasyon sa kanila, Nay. Wala kayong obligasyon. Una, ang pagbibigay po sa Bible ay hindi sapilitan. Ang pagbibigay po sa Bible ay voluntary. Ang ginagawa nila, pangungonsensya, ang ginagawa nila parang sapilitan. Wala ho sa Bible yung ginagawa nila. Kaya ngayon, ang magandang gawin nyo rito, kung ano lang po yung nasa Bible, yun po ang gawin nyo. Ang sabi sa Bible, magbigay sa sariling pasya. Pag sinabing sariling pasya, decision mo, discretion mo, ikaw ang may decision. Kung ayaw mo, walang problema. Kung gusto mo, wala rin problema. Nasa nyo po ang desisyon. At ipapa nyo po ang isip nyo na hindi po nagagalit ang Diyos sa mga hindi nagbibigay. Magbigay ka o hindi, natutuwa pa rin ang Diyos sa'yo dahil kay Kristo. Pinagpala ka pa rin dahil kay Kristo, hindi sa pagbibigay. Yan po yung ano ho doon. Kaya ang ano lang ho doon ay maging malaya ho kayo. Malaya po kayo na hindi kasalanan sa Diyos ang hindi magbigay. Hindi rin kasalanan sa Diyos na ako ay minsan ay nakakapagsinungaling para sa kabutihan ko. Pero syempre, pag nakakapagsinungaling ka, may masama pa rin yun. Kaya nga lang, pag may consequence yun sa tao. Pero sa Diyos, wala na po yun. Kung kaya mo bang, kung kaya mo bang magtago sa tao, di magtago ka. Siguraduhin mo na hindi ka mabubuking. Kaya nga pag nabuking ka, malalaman, yari ka sa tao, nakakahiya. Pero sa Diyos, hindi napapatulan ho ng Diyos ho yan. Hindi naman na. Pinatawad na ho tayo ni Kristo. Bayad na ho yun. Kaya yun po, yung pag-regarding naman ho sa pagbibigay, magbigay kayo o hindi, natutuwa pa rin ang Diyos sa inyo. Ngayon, kung di sila natutuwa, bahala sila. Sila lang naman ang hindi natutuwa eh. Nga po eh. Salamat po, Pastor. Tandaan nyo po, gandang gabi po. Tandaan nyo po, ang unang ministry po natin ay hindi po ang church. Ang unang ministry po natin, ang ating pamilya. Amen po. Kaya nga po, Pastor, hindi na po kami nag-church. Nag-ano na lang po kami dito kay Bishop Amy Domingo. Po kami nakikinig, yung live niya po. At saka yung sa inyo po. Inuulit-ulit ko po. Tapos, isinusulat ko po kasi para i-apply ko rin sa mga kapatid ko na hanggang ngayon kasi ayaw maniwala kasi Katolik pa rin kasi sila eh. Gusto ko talagang ipaliwanag sa kanila lahat. May tamang oras din po yun eh. Panalangin nyo na lang po. Mahalaga po kayo. Make it sure na kayo po ay malaya. Kayo po ay hindi nai-stress sa mga taong yan. At make it sure po na huwag po kayo ma-stress sa Diyos kasi po ang Diyos ay hindi po galit sa atin. Hindi na po siya galit, pinatawad na po tayo, okay na tayo sa Diyos. Magbigay po kayo sa simbahan o hindi, pagpapalain pa rin kayo ng Panginoon dahil kay Kristo, hindi dahil sa pagbibigay nyo. Amen po, Pastor. Salamat po. Gandang gabi po. Charito po. Charito po, magandang gabi po. Salamat po sa inyo, Nay. Okay, so 10:03 p.m. Maraming salamat po. Tayo po ay malaya na ho. Wala na ho tayong dapat alalahanin sa Diyos dahil kay Kristo. Na-reconcile na po ng Diyos at ng tao dahil kay Kristo. Kaya hindi na po galit ang Diyos sa atin. Kaya nga lang ang problema ng tao, kapag tayo sa tao nagkakamali, make it sure na pag mayroon tayong pinasok na gulo, kailangan lusutan natin po yan ng walang problema, ha? Oo, baka remember, may consequence pa rin yung mga ginagawa natin. Kung tayo man ay nakagawa ng mali, make it sure na kaya natin lusutan. Ang mahalaga lang dito, magkaroon tayo ng kapayapaan ng pamumuhay. Kung gusto natin ng mamayapang mapamumuhay, pabuhay tayo ng tama sa tao, maging fair tayo sa tao, para nang sa ganun, payapa po ang ating buhay. Tandaan po, ang goal ng ating buhay ay magkaroon tayo ng payapang buhay. Yun po ang dapat maging goal natin para sa ganon, mahaba ang ating buhay, malusog tayo, walang sakit, walang alalahanin at masayang-masaya tayong mga Pilipino. So yun lamang po ang aking mapapayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Charito po sa ating lahat. See you next week po.
Charito po sa tingin lahat, Pastor. Charito din po, Brother Edwin. Good night po sa lahat. Salamat po, Pastor. Charito po sa lahat. Good night po. Charito po. Good night. Charito po sa lahat. Love you all. Thank you, Lord. See you next day. See you next Sunday. Night, Pastor. Good night po. Okay, good night po sa ating lahat. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. God bless po.